punyeta, nadismaya ako dun sa huling laban ni Casimiro versus Oguni. Hindi ko alam kung dahil lang ba to sa long layoff o dahil ba sa trainer o sadyang hindi siya masyadong nakapag-practice. Second round pa lang, kitang-kita natin yung laban. Hiningal kabayo agad to si Casimiro. So talagang akin na personally, medyo nadismaya ako dun sa performance niyang yon, ano? So hindi ko talaga alam kung ready na ba siya para kay The Monster Inoue. Kasi kung nagkataon na yun ang laban agad at hindi kay Oguni, malamang natalo to si Casimiro sa pinakita niyang performance dito. 'Di ba? Ang dami ring nagsabi, ang daming nagko-komento sa ibang podcast diyan, saka sa Facebook. Ang dami ring nadismaya dito sa performance ni Casimiro. No? Parang round 2 pa lang, parang wala na siyang hangin, kinapush siya ng hangin eh. So kasi ang nangyari, yung trainer kasi niya, yung kapatid niya. So hindi ko alam kung dahil ba sa trainer o dahil ba sa long layoff, pero sa pinakita niyang laban, hindi pa siya handa kay Naoya Inoue. Diba? Tingin ko naman pare, nag-practice naman kasi siya. Ito naman, hindi natin pwede masabi na hindi siya nag-practice. Although na ako disappointed din ako. Nakita ko ng mga practices sa TikTok, sa FB. Gumagano pa nga tayo. Baka puro sayo sa TikTok yung practice nun. Kaya hindi ko alam. Oo. Yun nga. Medyo kinulang sa hangin eh. Kita mo naman na kapos talaga sa hangin. Pero although sabihin natin na ganun nga, kaya niya, pero kulang talaga sa hangin. Diba? Oo. Kitang-kita mo naman may sa power, may power sa... siya, andun yung power niya eh. Kaso nga lang, hindi natin alam kung tatagal siya ng 12 rounds o kung aabot man ng 8 rounds yun, tingin ko hindi na rin siya tatagal nun. Diba? Kung kinain ng kalaban yung suntok niya, swerte nga niya eh, mahina rin yung katawan ata, yung preparation or yung hindi kinaya ni yung kalaban niya. Si Oguni. Si Oguni. Hindi rin kinaya ni Oguni suntok ni Casimiro. Yun lang talaga. Oo. Tsaka, ka-porncast na sase, no? Dun sa napanood ko, no? Ayon sa aking napanood, kung hindi man yun draw, no? Siguro, I think, personally, on my own perspective, ewan ko sa inyo sa mga nanonood kung anong perspective ninyo, pero ito ay sa akin lang naman. I think panalo rin naman si Casimiro doon dahil he shows power, no? Talagang tama yung sinabi ni Ka-Porncast na sase, andun yung power. Pero yung endurance, stamina, talagang nakakadismaya ngayon ito sa laban niya. So tama yung sinabi ni Ka-Porncast na sase, no? Kung tumagal yun ng 10 rounds, feeling ko hihingalin to si Casimiro at saka pero hindi talaga pero nakita mo man malakas siya, di ba? Nakita mo nga na hindi kinakaya ni Oguni yung suntok niya, di ba? So, andun na tayo. Talaga, di ba? Kaya ng power. Stamina lang talagang kinulang para kay Cuadro Alas. So, Cuadro Alas pala. Bakit naman Cuadro Ungas, pare? Anyway, let's hope na lang na I think syempre maraming magre-request nito. Kasi kahit ako at alam ko ikaw ka-porncast na sasi at alam ko na ikaw na nanonood, gusto magkaroon ng rematch para talagang magkaalaman. 'Di ba? Parang parang unfinished business to 'di ba? 'Di ba? Kung kumbaga parang bitin tayo sa pinakita niya Pero anyway, congratulations pa rin dahil draw, hindi siya natalo. Pero para sa akin, yung round 4 na yun, bago matapos yung round 4 na yun, ibibigay ko pa rin sa kanya yung scorecards. Kasi siya nagpakita nung agresibo, yung power. Kasi tuwing babanat si Casimiro ng counter right, talaga napapaurong to si Oguni. Oo, diba? Yun nga Pero agree ako sa sinasabi mo na rematch, pero wag na sa Japan. Siguro, oo. Kasi medyo nalugi na panood mo ba yung weigh-in or something na choosing of the gloves. Si Oguni may direction 3 sets of gloves. 2 dilaw and isang black. Ang gusto ni kampo ng Oguni gamitin ni Casimiro yung black.
nung in-inspect ni Cuadro Alas, yung black makapal. So, sabi naman ni Casimiro, dalawa naman yung dalawang dilaw. Tigisa na lang tayo kasi manipis yun eh. Hindi naman siya papayag na makapal, hindi sila same ng gloves ng kapal, di ba? Nung una ayaw pumayag ng Uguni. Pero wala sila no choice din sila eh. Kaya, tawag dito, pumayag na lang din na same gloves sila. Parang kasi dati hindi ako naniniwala na medyo pinapaboran talaga ng Japan yung mga player nila. Ngayon, halata na talaga eh. Tsaka kay Inoue, medyo talaga, dating issue na rin yan sa gloves. Yung ginagawa nila, binibigay nila sa opponent ng ibang Japanese boxer na mas makapal na gloves. Diba? Ito ring laban na to, dapat panalo si Cuadro Alas eh. Kung sasabihin natin diba? Hindi lang nagka-cut yan eh. Knockdown, pero sa puntos, lugi eh. Diba? Lugi. Oo. Sa ibang ibang lugar, Pilipinas siguro o kaya US. Kaya siguro, US, yan. Las Vegas kung talagang. Kaya ayaw rin kasi lumabas nila sa Japan, di ba? Si Inoue ayaw lumabas sa Japan nun. Diba? Oo, napansin ko rin yun Kaporkas na Sase, no? Pag sinabing Hapon ang kalaban, doon sa hometown lagi nila ginaganap, no? At saka tama yun nga yung big question doon, big question mark kasi yun eh. Kung talagang yung tingin ng mga Hapon malaking laban yun, why not do it in the place na neutral, like Las Vegas, Abu Dhabi. Diba? Yan, mga Abu Dhabi, sa Riyadh. Yung mga talagang pusa tingin nila ay malaking laban yan, 'di ba? Let's go outside the box. Parang ganoon, 'di ba? Bakit ayaw third nila? Third party yung magiging scorer, yung mga inspection gloves, WBO, WBC talaga na although the mga taga WBO or taga WBC yung naggagawa sa kanila, mga Hapon pa rin yun. Parang kumbaga lahi-lahi. Sila kampi-kampi din naman yun, di ba? Hindi natin maiwasan yun. Kahit naman tayo mga Pinoy, kampi-kampi, di ba? Mm-hmm. Doon tayo sa neutral. Kung sana sa susunod na laban, kung may Pinoy man at malaking laban yan katulad nung kay Casimiro, no. Sana ganapin nila to doon sa neutral ground. Tulad nung nasabi natin kanina. At matanong na rin kita Kaporkas na Sase, at kayo din syempre, i-comment down below ninyo kung ano yung mga suggestion ninyo, mga komento ninyo tungkol sa mga naganap na laban kagabi between Casimiro and Uguni. So sa tingin mo ba Kaporkas na Sase, sa estado ngayon ni Casimiro, sa pinakita niyang performance kagabi, ready na ba siya kay Naoya, the Monster Inoue? Tingin ko hindi pa. Kasi yung kinukulang nga siya sa hangin. Pero yung power niya pwede. Kaya ng power, stamina hindi. So, ang kailangan lang niya gawin para sa akin, build lang ng stamina. Kasi parang napabayaan yung sarili niya yun. Kasi dati nasa campus siya ni Pacquiao. Ngayon, nag-solo yata siya, di ba? Yung iba trainer niya eh. Di ba? Kuya niya, trainer niya. Hindi ko nga alam kung talaga may background ba yun sa boxing. Mga Kaporkas disclaimer lang hindi namin alam yung kuya niya kung meron ba talagang background sa pagdating sa larangan ng boxing. Siguro meron naman, tingin ko, parang lang, mga basic or yung mga natutunan niya along the way, di ba? Hindi natin alam. Pero much better siguro if ilipat siya doon sa mas bigger na promoter na magbibigay sa kanya na mas professional na trainer, then yung mga equipment, gano'n, di ba? Balita ko nga, pinapabalik na si Cuadro Alas dito kay Pacquiao. Yun nga lang, may kondisyon na dapat di kasama yung utol niya o yung trainer niya ngayon kasi bibigyan siya ng bagong trainer Much better kung sana kagatin niya yung ganung offer para syempre para sa kanya din naman yun kung talagang sa tingin niya napapabayaan din yun yung training niya kasi medyo busy siya sa vlog, sasabayin niya vlog Oo. Kaya dapat, hindi mo maiwasan na binabash din siya ng iba Hindi mo alam kung hype lang ba o yung laban nata niya sa Europe or something, basta yung isang laban niya nangyari doon, disqualified siya o hindi siya pinaglaban kasi nangyari, inilabas niya sa vlog niya yung parang training niya nagde-drain siya.
Yung nasa ano siya, nilabas niya. Dapat yung mga ganun, saka mo na ilabas after ng fight. Yes. Oo. Diba? Yun din no? Yun din ang problema dito kay Cuadro Alas. Medyo mo, although ando sa pangalan niya, Cuadro Alas, angas ng Pilipinas. Pero dapat, kung isa kang professional boxer, idol kita, Casimiro, you set aside. Oo. Hindi. Okay lang naman yun. Pero yung mga preparation, kumbaga, sa akin lang, ilabas niya after ng fight na lang. Pwede mga teaser lang. Pero yung mga katulad na nangyari sa Europe ata yun or something, part ng mundo natin yun. Nilabas niya yun. O yun, parang di siya payagan hindi tuloy siya payagan lumaban dun. Yun nangyari nun eh. Dapat sa akin, focus muna. Teaser lang. Tapos, although may nagdo-document sa kanila, ilabas na lang nila ng after the fight. This may yung post-fight na training, gano'n. Yun na lang, para focus siya din, di ba? Oo, tama. Tama naman yung sinabi mo ka-porncast na Sase, no? Okay lang din man mag-ganon. Pero yun nga, isipin mo din na kailangan mo rin manalo sa laban yung training mo, focus, yung hindi lang kasi katawan eh. Syempre, mentalidad mo, di ba? Parang kailangan magsabayan dalawang yan eh. Di ba? Pero anyway, yung tanong ko kanina, kung ready na ba siya kay Naoya Inoue, although nasagot mo na. So, yung sa akin naman, on my own perspective, no, I think, I agree with you, ka-porncast na Sase, na hindi pa siya ready kay Naoya Inoue in terms of stamina. At saka, ang gusto ko rin sanang ma-develop ni Casimiro, yung speed. Kasi si Naoya Inoue, may speed yan eh. Oo, so yun, tinuruan pa nga niya nun. Alam ba tinuruan ni Manny ng uppercut yan? Uppercut o right hook, baka sa kanya magamit yun. Nagamit na kaya ni Inoue kay Donaire yun. Baka sumunod siya. Diba? Baka siya ang the next in line. Kaya yun, ingat. Saka practice. Next in line man knockdown ni Inoue sa tinuro ni Pacquiao na suntok. Oo. Yun nga, ang wish natin kay Casimiro, no, all the best of luck, syempre, sa iyong boxing career. Idol ka namin. Sana sa susunod mong laban, put your heart and mind on the training. No? At sana, sa susunod mong laban, kung hindi man si Ogoni ang mga kalaban mo, ipakita mo sa amin na you deserve Naoya Inoue. At sana, hindi sa Japan maganap. Sana sa mas neutral ground tulad ng napag-usapan natin. Abu Dhabi na lang. Yun, pwede sa Abu Dhabi. Basta neutral ground at saka kita mong walang bias, no. So, oo. So ayun, mga ka-porncast, no. Bago pa to humaba, no. Wag mo kaming kalimutang i-subscribe dito sa aming channel kung bago ka sa amin, i-hit mo yung notification bell at yung subscribe button para lagi kang updated pag may mga ganito kami mga ganap na video, no. At syempre, i-search mo rin kami sa Facebook, nalalabas ngayon sa screen mo. Makikita mo kami doon, andun din yung mga iba naming mga video, no. So yun, anyway, let's hope for the best na lang kay Casimiro at saka hoping tayo lahat, no? At saka ikaw, syempre, i-comment down below mo kung anong suggestion mo, kung anong komento mo, kung anong damdamin mo tungkol sa naganap na laban kagabi between Casimiro and Ogoni, no? Para alam din namin kung ano ang yung komento, 'di ba? At para may chance ka rin na ma-shower out namin diyan, 'di ba? 'Yon. So ayun, ka-porncast na Sase, meron ka ba bang idadagdag na information? Wala naman. So, yun nga, paalam na tayo sa mga manonood natin. Tsaka, let's pray for the best sa Israel tsaka Palestine pala. Sana matapos na gera doon. Love you all. So, yun. Hoping din kami dito na the war between the two countries, no? Sana ma-resolve na yon at wala naman kami ibang hinihiling ko dito lahat. Syempre, ang gusto natin ito, world peace, eh. Diba? Yun, sana matigil na yung ganun laban para walang gulo sa mundo, no? Pero anyway, bago to humaba ng umaga, magpaalam na tayo. Again, ako nga pala ang iyong ka-porncast na Sase. Ka-porncast na Omar. Umiiyak ka na, Mel, eh. Umiiyak ka na, Omar, Sige, paalam na tayo. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. So without further ado, let's get straight to the point, mga ka-porncast. Tirahin na natin to.
Yung tingin ko manalo dyan sa akin. Francis Ngannou. Meron ka din router eh. So, i-router, using router, i-router. Pioneer, Highlander, yun na. Ayun, nasagot ni Bayan.